Kain tayo. Ito na naman ang kainan natin mga kaulam na lalong pinasarap dahil narito ang inay. Meron kaming sinaing na tulingan at paneritong espada. Yan talaga mga kaulam ay ako hindi mahilig bumili yung espadang iyan. Kaya ay talagang paborito talaga ng inay na isda. At saka habang ang inay narito talaga mga kaulam, pwersado talaga ang lahat na kumain ng gulay dahil yan lamang ang kanyang kinakain sa kanyang buhay. Di siya mahilig sa karne. Ang kinakain lang niya talaga pag karne ay manok, okna, prito. Hindi siya talaga yung may mga rekado, ayaw talaga niya ng ganyan. Kahit sabihin ko sa kanya na magtitinola para may sabaw, ayaw din niya. Basta ang kanya ay gulay lamang at isda. Pabor naman sa akin dahil yan din talaga ang hilig ko. Ako yata sa kanya nakamana. Lahat kami magkakapatid mahilig sa gulay. Pero mga kapatid ko, minsan, katulad ngayon, magluluto kami ng kare-karing manok dahil ang inay ay hindi nakain ng baka. Saka sabi ng ate ko, mas masarap daw talaga ang kare-karing manok. Siya ang magluluto dahil yun ang expertise naman niya. Masarap talagang kumain ng sabay-sabay. Kahit naman ako walang kasabay, masarap pa rin kumain. Halata naman mga kaulam. Pero iba yung saya kapag talagang naririyan lahat ng iyong pamilya. Lalo na at may kasamang chismisan. Yun talaga ang pinaka dessert. Tamang-tama naman na itong isdang espada na namin nabili ay sariwang-sariwa at saka ayun siya yung mataba. Dahil merong isdang espada na payat na flat, ito punong-puno ng laman. Ang inay ay hindi namin kasabay diyan dahil pinakain ko na sila ni Ibrahim ng magkasabay dahil hindi kami kasya sa lamesa. At ang aming yan lamesa ay maliit lamang. Tapos ang kabilang side pa ay nakadikit sa dingding namin dahil maliit nga ang aming bahay. Sa totoo lang mga kaulam, hindi ko talaga in-expect sa buhay ko na makakasalo ko ulit ang dalawa kong kapatid sa ganitong panahon. At saka ang inay expected ko na dahil alam ko naman ang inay ay talagang babalik dito. At yan ang naman talagang original plan na pababalikin ko siya. Pero ang dalawa kong kapatid ay talagang unexpected talaga yan. Hindi sinasadya at hindi nakaplano na pupunta sila dito dahil nga lamang inoperahan ako kaya sila nandito. Dapat narito sila nung araw ng operasyon ko para sila ang magbabantay sa akin dahil yun talaga ang gusto nilang mangyari. Kaso yung kapatid ko medyo tumagal ang renewal ng passport. Kaya ngayon lang sila nakarating na pagkatapos ng operasyon. Totoo lamang ay iyon ang nakapagpawala ng kaba sa akin nung ooperahan ako. Nung sinabi nilang wag kang mag-alala po, dadating kami diyan. Kaya sobra talaga noon. Dahil nung yung pagkasabi sa akin ng operahan ako, parang iyak ako ng iyak sa gabi. Pero nung sinabi ng kapatid ko na pupunta sila dito, nawala talaga ang kaba ko. At ready ako noon na magpa-opera. Kaya sinakto kong 1 month ang aking sick leave na dapat ay 15 days lamang. Tsaka talagang hindi pa talaga pwede dahil ang dami pa palang check-up pagkatapos ng operasyon, ang dami pa palang check-up na pagdadaanan. Sa buhay natin parating kapamilya ang ating tinatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Hindi tayo tutulungan ng ibang tao o ng ating kapitbahay o ng ating mga kaibigan. Pamilya lang talaga ang unang-unang sasaklolo sa atin o ang unang-unang dadamay sa atin kapag may mga oras na ganito. Sa lahat ng problema at sa lahat ng kakulangan natin sa buhay, wala tayong ibang iisipin na tatakbuhan kundi kapamilya muna. Wala man silang maitulong na pera o material na bagay, nandyan naman sila para suportahan ka morally. At yun ay malaking bagay na hindi yun mo matatawaran at hindi yun po pwedeng sabihin na maliit na bagay lamang. Hindi man mawawala sa pamilya ang pagtatampuhan o ang pag-aargumento, pero pagdating talaga sa mga ganitong oras, pamilya talaga ang iyong maaasahan. Kaya minsan hindi ko nauunawaan yung mga taong kayang magtakwil ng pamilya, kayang magtakwil ng magulang, kayang magtakwil ng kapatid. Hindi ko sila nauunawaan. Alam ko, naiintindihan ko na tayo ay may mga galit na nararanasan minsan. Minsan hindi natin nakokontrol ang ating sarili kapag tayo ay galit na galit o meron tayong pinagdadaanan. Pero ang pinaka-importante sa lahat, hindi natin po pwedeng itakwil ang ating pamilya. Dahil pag yan ang nawala sa atin, malaking bagay o malaking bahagi o malaking parte ng buhay natin ang mawawala sa ating mga sarili. Kailanman ay hindi po pwedeng palitan ng ibang tao ang pagdamay na ginagawa ng ating mga kapamilya sa atin. Kaya kung nagkakaroon man tayo ng argumento o tampuhan, po pwede naman niyang solusyonan, po pwede naman niyang maibalik sa dati dahil tayo nga ay magkakapamilya. Pero sa bagay, hindi lahat ng tao ay may ganong mindset. Hindi lahat ng tao ay gayon ang utak. Merong taong kahit kapamilya sarado ng isip nila. Pag galit sila. Lalong-lalo na kapag kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, kapag alam nilang kaya na nilang buhayin ang mga sarili nila, nawawala na talaga sila ng pakialam o ang alam nila ay kaya na nila kahit wala silang kapamilya. Pero minsan marunong ang Diyos. Bibigyan ka talaga ng mga pagsubok, nahahanap-hanapin mo ang damay ng pamilya.